Hey, what's up mga boss? Magandang araw sa lahat. So yun, ito yung gagawin natin. Hiwi yung kahimtang hiwi. Oy. Dahil ang bumper na to is nasa 37,000 kasi sa brand new. So kaya ipaparepair na lang ng may-ari at ang bayad naman is 17,000. At nagsuggest na lang sana ako dito na papalitan na lang to ng buo. Bibili lang sila ng metal na magkasing katulad niyan at ililipat ko lang yung bracket. Pero sabi ng kasama ko, mahirap daw maghanap dito sa Japan ng ganitong metal. Kaya isa itong malaking challenge para sa atin mga boss. So ang kapal pala ng rear bumper na to is 3mm at may bigat na 40 kilograms. Di mo din ang itimbang. Wala man pero bana-bana lang ba? So natutuwa rin ako mga boss kasi sinasabi ng kasama kong hapon kapag wala daw ako dito, hindi raw ito gagawin nila. At pipilitin daw nila yung may-ari na bumili ng bago. Pwede, manday pilitin di ay magago-hago. Pumunta diri. Follow the leader lang tayo. At dito sigang mata natin mga boss kasi mabigat talaga siya. Gaya ng problema na iyong dinadala. Ay, dinala ko na nga dito. At iset natin yung maskara ni Cyclops into grind para hindi magpitok-pitok kapag tayo ay nagsander. At tatanggalin natin tong bracket na napiko-piko dito para ma-align natin ng mabuti dahil hindi kasi ito magkatulad ng kapal kaya magkaiba rin ang lakas ng ating pagsampal. Ay, tinitingnan ko pa lang ito, parang ang laki ng problema ng buhay ko nito. Buti sana kung nasa 2mm lang to pero 3mm ang bigat. At dito nag-change na tayo into cutting disc dahil kakatingin na natin mga boss. So ang pag-andar nag-iibot pero for safety talaga yan, i-unplug nyo talaga mga boss kapag nagpapalit kayo ng grinder blade. Baka ma-press nyo yung switch at umandar, ay babay kamay. So ito talaga yung reality sa trabaho ko dito sa Japan. Minsan welder, but most of the time mekaniko tayo mga boss. May panahon din na tambay tayo, tambay sa gilid kasi wala pang trabaho. Sana all. So kaya tayo nagmas para fresh na fresh pa rin tayo mga boss, fresh sa dagway. At ito na yung resulta sa ating pagcutting sa gilid mga boss. Ayan, natanggal na natin yung mga welding. At dito manilisil muna tayo ng sisi. Siyempre marami yung fast forward natin dito para sabihin mabilis magtrabaho. Pakadagdagan ng ating sweldo o di kaya ating trabaho. Ay, aray, ipit, pastilan, gining mag-vlog. Ay, sakit dol. Aray. At dito maglalaro na tayo ng apoy mga boss kahit ang init na ngayon dito sa Japan. So ang gamit natin dito is kalburo o acetylene di ay. So comment down below sa gumagamit ng kalburo. At ito na yung kahimtang dito mga boss. Ilagyan natin ng bara dito kasi painitin natin yung bingkong at sasakyan natin yung dulo. At sa pag-init-init nga natin dito, uutusan ko yung kasama kong hapon dito. Sasabihan mo lang yan ng magaling, ay salbar na atong kakapoy diri. Ayan, birahin na boy. Palagi lang kayong nag-uutos ha. Kayo na naman ang utusan ko ngayon. Medyo kusog-kusog po ni siya mo pabaga. Ako andito lang sa dulo, sumasakay lang sa bara habang nagbibideo sa kanya. Ay, at dito unti-unti na nga siyang bumababa mga boss, pero mukhang malaki pang trabaho ang gagawin ko dito. At hindi nyo lang ramdam yung init nito sa video, pero kapag gumagawa kayo ng ganito, alam na alam nyo yan mga boss. At after sa mahabang pagbabaga mga boss, ito na, medyo na straight na siya at andito na tayo sa press para i-attempt sana na fully straight siya, pero ang kapal talaga mga boss. Kaya nagdesisyon na ako na ikakating ko na to. Ayan, may mga marka na nga tayo dito. Kung isusuma total yung oras na ginugol ko dito ay mahigit 8 oras talaga mga boss. Pero okay lang yan dahil binabayaran naman tayo at nakating na nga natin yung side na to. Pagkahasula kaayo. So nakating natin mo. Ayan. So yun. Access na tayo para i-align to. Yan, kapal mo lang. Ayan ang kapal ng mukha niya. Ay! Yan, let's look. At matapos nating mas straight ng konti mga boss, konti lang. Baka sabihin naman ng may-ari na bumili tayo ng brand new. At nag-cut din tayo dito para ma-align talaga yung utak nito. Ayan, makikita ninyo, straight na. Kung sa Pilipinas lang to, ay pinalitan ko na to ng buo. Pero mga Japanese kasi ay mahilig sa standard. Pero lumalabag pa rin minsan kapag no choice. Supak eh. At syempre, pasirit na tayo dito. Tack welding muna yung ginawa ko rito para hindi mahiwi kapag nag-full weld na tayo. Napakadali lang naman ng trabaho na to. At inuna ko yung malaking gap na sa 3.5mm. Tamang pasada lang para hindi mabutas. At masasabi ko talaga na hindi talaga lugi yung hapon sa atin. Pero tayo ang lugi, malaki ang kita nila. Tayo the same pa rin ang sweldo. At ito na yung pinasadahan natin mga boss. At tingnan ninyo ang gap na yan, no? Parang tahong ni Carla. At next nating binirahan dito mga boss is yung mga gilid. Dahil hiwi din yung kahimtang nito. At pagkatapos nito ay nag-grinder na tayo. At ito na yung resulta mga boss. Ayan, napaka mamords na. Mamords eh. At dito pa lang natin i-attach tong bracket mounting niya. Baka hindi magkasya kasi. At nag-full weld na nga tayo dito. Parang kaliskis lang ng manok. Manok. Siyempre, ang importante talaga dyan yung penetration at tibay ng ating pagka-weld. Lilinisin ko na lang to at pipinturahan at all goods na. Thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.